Balik na sa kanyang pamilya ang isang kasambahay na umano'y kinukulong ng kanyang amo sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Narito ang report. Dumiretso sa News 5 ang 22 anyos na si Fe Pahilagaw para mailigtas ang kanyang kapatid na minamaltrato raw ng kanyang amo. Namasukang kasambahay sa Ayala Heights Subdivision sa Tangdang Sora, Quezon City ang kapatid niyang si Lorlyn, 19 na taong gulang. Ilang ulit na raw nilang tinangkang puntahan ang nasabing bahay pero hindi sila pinapasok. Tulungan daw si Lorly. Kinukulong ng amo tsaka binubugbog. Magdalawang linggo na rin daw hindi nakikita sa bahay. Alas 9 kagabi kasama ang mga operatiba ng Quezon City Police District Police Station 6. Agad naming pinuntahan ang subdivision pero sa gate pa lang humarang na ang mga gwardya. Inabot ng 8 oras ang negosasyon. Pagtungtong ng alas 5:30 ng umaga kanina, napilitan na rin ilabas ng among nagngangalang Butch Concepcion ang biktima. Pero tanging si Roger Lizardo, ang hepe ng security ng subdivision, ang pinaharap ng amo sa amin. Dapat yung kausapin mo at tumutulong lang. You have all the time para intervene. Sinabi ng biktimang hindi siya sinasaktan ng kanyang amo, pero sinabi nitong madalas raw siyang ikinukulong ni Concepcion. Ay, yung pagkukulong sa'yo, paano ka kinukulong? Yun nga po yung pinapadlock yung bahay, yung gate. Padlock? Wala ka ba susi? Ay, sa labas ng lock? Opo. Sa labas? Opo. Yung sa malaking gate, may padlock po. Pwede natin silipin yung sinasabi niya na kinakandaluan sa loob ng bahay. Wala siyang laya na lumabas man lang. Ibig sabihin, meaning nakakulong siya dahil nakapadlakan yung bahay. Pwede mag-file ng demanda. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Ginang Concepcion pero hindi siya humarap sa kamera. Erwin Tulfo, News 5. Hawak na ng pulis ang sinasabing leader ng Dominguez Carnap Group matapos ang ilang taong pagtatago. Pero sa halip na mapagaan ang kaso dahil sa pagsuko, patong-patong na asunto pa ang hinaharap niya. Itong report ni Erel Kabatbat. Posibleng madagdagan pa ang mga kaso ng sinasabing leader ng Dominguez Carnap Group matapos niyang sumuko kahapon sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Bulacan PNP Provincial Director Fernando Villanueva, patuloy ang paghahanap nila ng mga ebidensya na magdidiin kay Raymond Dominguez sa iba pang insidente ng carnapping at carjacking sa Region 2, 3 at sa NCR. Siyam pa lang yung kaso na mayroong warrant of arrest. So ano po itong mga sanito? Mostly puro carnapping yan at meron ding isang theft at saka meron yung complex crime which is carnapping with homicide. Ilang taon ding pinaghahanap ng PNP si Dominguez at may patong pa ito sa ulo na 500,000 piso. Kaya't nagulat ang PNP na bigla siyang sumuko. Siguro dahil dun sa talagang maigting na yung ginagawang manhunt operation sa kanya. And at the same time, yung kuya niya na si Roger Dominguez ay nahuli sa Pampanga 3 months ago. Pero kahit patong-patong na ang kaso ni Dominguez, posible pa rin siyang makalaya. No bail recommended yun eh. So siguro pwede natin tanungin ng court dyan kung paano ang nangyari, bakit nakapagpiansa. Hindi rin lusot sa asunto ang ex-starlet na si Katrina Paula na live-in partner at kasabwat umano ni Dominguez. Pinag-aaralan ng PNP kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanya. Errol Kabatbat, News 5. Nakunan sa CCTV camera ang pangho-hold up sa isang computer shop sa Antipolo na halos puno ng customer. Pinaghahanap na ng mga pulis ang hold-upper at ang kasabwat niyang nag-costume pa na security guard. Ito ang report ni J.D. Castro. Kita sa CCTV itong maayos ang sitwasyon ng computer shop sa Sumulong Highway sa Barangay Mayamot, Antipolo City noong November 8 nang biglang pumasok ang isang lalaking may bitbit na baril. Nang makita ng suspect na bistado siya ng tauhan ng computer shop, kinaladkad dito ng suspect papunta sa counter. Ang kasabwat naman ng suspect na nakasuot ng uniforme ng security guard, pumwesto sa pintuan at nagsilbing lookout. Walang kamalay-malay ang mga customer maliban sa lalaking customer na ito. Pagkakuha ng pera sa counter, tinutukan pa ng baril ng suspect ang tanging customer na nakapansin sa kanya. Dito na lang napansin ng ibang customer ang pang-hold up pero wala silang nagawa hanggang sa makaalis ang mga hold-upper. Agad itong nabalita sa mga katabing computer shop. Sinabi niya na hold up daw yung po siya shop. Tapos sinaglit na rin siya dito. Natakot nga kasi kami nun eh. Kasi hold upan ba na bago lang yung shop namin.
Oo, madali din kami. Higit kumulang 3,000 piso ang nakulimbat ng mga sospek. Dahil sa insidente, todo ingat ngayon ang mga tauhan ng magkakatabing computer shop. Naglagay na rin sila ng CCTV at alarm. Jay De Castro, News 5. 3 aborsyonista arestado sa Ilocos Sur, magnanakaw sa Tondo, kinuyog ng mga tao at health spa na umano'y pugad ng prostitusyon ipinasara sa lungsod ng Maynila. Ito ang report ni Eric Montas. Arestado ang 3 babaeng ito matapos mahuli sa aktong pagsasagawa ng abortion sa Narvacan, Ilocos Sur. Kahit nakuha na kina Marjorie Carillo, Teresita Adona at anak na si Evelyn ang mga gamit para sa pampalaglag, todo tanggi pa rin ang 3. Pero nang tumestigo ang kapitbahay, umamin na rin si Teresita at nilaglag pa ang kanyang mga kasama. Wasak ng nguso ang inabot ng amerisya na ito matapos kuyugin ng taong bayan sa Tondo, Maynila. Agad na corner ang umieskapong si Michael Dickey matapos siyang tangayin ang jacket at portable DVD ng isang John De Leon. Humingi naman ng patawad ang sospek. Nagawa niya lang daw na magnakaw dahil kailangan niya ng pera. Muling ipinasara ni Manila Mayor Alfredo Lim ang health spa na ito sa Binondo kanina. May ebidensya raw kasi ang pulis na hindi lang inosenteng foot and body massage ang ibinibigay ng serbisyo ng mga babaeng masahista. Dati na rin itong ipinasara dahil sa kawalan ng business at sanitary permit. Itinanggi naman ng kahera ng spa ang mga bintang. Eric Montas, News 5. Pinai-inhibit ng Alpha Phi Omega Fraternity si Justice Secretary Laila De Lima sa investigasyon sa bar exams blast. Muling iginiit ng APO na walang kasalanan ang 3 miyembro nila na dawit sa kaso. Handa rin daw ang grupo na makipagtulungan sa otoridad para mapabilis ang investigasyon. Ayaw namang patulan ni De Lima ang panawagan ng APO na mag-inhibit siya. Makakasagabal lang daw kasi sa investigasyon kung makikipagbangayan pa siya sa grupo. Protesta ng mga estudyante sa London na uwi sa karahasan. Mga bahay sa Kapitolyo ng Iraq halos mapatag sa sunod-sunod na pambobomba. At customer na naka-wheelchair, niligtas ang isang convenience store mula sa magnanakaw sa Amerika. Yan at iba pa sa Aksyon Abroad ni Naomi Dairit. Sinugod ng libo-libong estudyante ang headquarters ng Conservative Party sa London. Pinoprotesta kasi nila ang panukalang kaltas sa budget ng mga universidad. Pinagsisipa nila ang mga pintuan, nagsunog ng mga placard at lumikha ng malaking bonfire. 8 ang sugatan kabilang ang ilang pulis. Sunog ang isa sa 7 tangke ng mga Amerikano matapos pagbabarili ng mga armadong militante sa Pakistan. Sira rin ng isa pang tangke. May dalang langis sa mga ito para sa mga puwersa na NATO sa Afghanistan. Wala namang namatay o nasaktan sa insidente. Sa Baghdad, 3 ang patay habang mahigit 100 ang sugatan sa serye ng pambobomba malapit mismo sa residential area. Kwento ng mga nakakita, may isang insidente kung saan sabay-sabay na nagputukan ang mahigit 100 bomba at granada. Paniwala ng mga otoridad, pakana ito ng mga militanteng Muslim na target ng mga Kristiyano sa Iraq. Huli sa CCTV camera ang kabayanihan ng isang pilay na customer sa isang convenience store sa Canada. Nagbanta na hold up ang isang lalaking customer. Pero to the rescue ang isa pang customer na naka-wheelchair. Nagsugura na rin ang iba pang mamimili para kuyugin ang suspect. Naaresto ang suspect pero pinalaya rin kinabukasan. Pero okay lang daw ito sa ating bida dahil may bago naman siyang mga kaibigan. Naomi Dairit, News 5. Susunod sa aksyon, ilang lugar sa Metro Manila mananatiling walang tubig hanggang bukas. Pacquiao at Margarito nangakong patutumbahin ang isa't isa sa laban sa linggo. At ang nakakalasing na sikreto para mapasarap ang mga pagkaing may sangkap na baka, alamin sa Makata Super Video. Matapos ang aksyon sa balita, oras naman ng saya! Dahil ang prime time nating mga kapatid, masasayahin ni Willie de Villanueva. Ito ang programa nyo! Willie! Ito ang pinakabago, pinakamasaya! Ang programang punong-puno ng pag-asa. Siyempre, Willie, ang pinaka-importante yung taong bayan. Kaya, halika na, pasayin na natin sa... Kaya na, ready na! Maraming salamat po sa TV5 po at sa Willie.
Kasama na ang buong pamilya. Magsalo-salo tayo sa pinakabonggang primetime show sa telebisyon. Wheeling Wheeling! Lunes hanggang Biyernes, 6:30 p.m. at Sabado, 5 p.m. Dito lang sa TV5. Susunod sa My Driver, Sweet Lover. Tuloy ang paghahanap ng bagong driver ni Gabby. Manong, alam niyo ba kung saan tayo pupunta? First time ko lang po sa Manila. Dili pa po ako maaram. Eh, di ba sabi ko sa Green Hills tayo pupunta? Hindi ba ang sabing alabang tayo? Ganda ng puntas niya. Ganda ng relo niyo. Pati ikaw. Mukhang mamahalin po, ma'am. Magkano po ba yan? Mukhang kay Rocky rin ang bagsak niya. Dito ba nakatara si Rocky? Si Rocky? Pumunta doon kanina eh. Rocky? Mamaya na, My Driver, Sweet Lover. Pagkatapos ng Wow, Megaton on TV5.